Kumusta mga good vibes? Another video, and this time meron ako realization at meron akong bagong bike. Dahil sa bagong bike na yan, mas namulat ang aking pananaw pagdating sa gravel bike. And yun nga, speaking of gravel bike, ito yung pag-uusapan natin ngayon. My new gravel bike courtesy of RD Cycles Libis. Actually hindi to sa akin, pinhiram lang sa akin, and I can modify according to my preference. Kaya RD Cycles, maraming salamat, and to Cannondale Philippines. This is the Cannondale Topstone 2. Yan, bago natin simulan, papakilala muna ako. My name is Jer Victor. Gumagawa ako ng mga videos about tips, reviews, and events, and bike checks kagaya nito. Kung gusto yung magandang klaseng content, please consider subscribing and click the bell button para notified kayo agad. Okay, ito na. Ayan, finally, nagkaroon na ng gravel bike na gagamitin. This will be my daily driver and bike for multi-day rides and touring. And kung mabibigyan ng chance sumali sa mga gravel race, why not? This is the bike check of my Cannondale Topstone 2. May konting modifications and idadagdag din na accessories na pag-uusapan natin mamaya. Wala na din ako road bike, and nung ginamit ko ito, it just makes more sense. It's more versatile, ang daming pwedeng modifications, and yung paglihis sa standards at a certain extent. And yun pa, yung overall fun na nabibigay nito. Pwede sa open paved roads, masikip na rush hour sa syudad, at saka rough terrain. Okay, bago yon, bike check muna tayo. Okay, Cannondale, isa sa mga kilalang bike brand sa buong mundo. Ito yung American division ng Dutch conglomerate Pon Holdings that supplies bikes, yung headquarters sa Wilton, Connecticut. Founded in 1971, nagmamanufacture at nagpo-produce ng mga bike frames, components, and whole bikes na rin. And isa sa mga models nila ay itong Cannondale Topstone, yung gravel lineup. Available sa aluminum alloy saka sa carbon fiber. And itong variant ko, yung Topstone 2, is the aluminum alloy with carbon fork na naka GRX 400 drivetrain. Okay, ito yung tinatawag nilang lightweight Smartform C2 alloy. Pagdating sa frame, yung kulay nito, ito yung tinatawag na midnight blue. Ngayon, bukod dun sa midnight blue, meron din itong isa pang available na color, yung olive green. Available both extra small to extra large. Yung size nito currently is extra small. Pasok na pasok sa mga height na 147 cm to 165 cm. Makikita nyo rin yung size chart sa website nila kung sakaling maghahanap kayo ng ganitong frame. Naka-true axle na 12x142, tapered yung head tube, at saka maganda rito threaded yung bottom bracket. Internal yung routing ng cable, tapos flat mount naman para dun sa disc brakes. And yung pinakamaganda pa rito, may mga multiple bottle cage mounts sa down tube saka sa seat tube. Yung dito sa bottom tube, tatlong provisions. So pipili ka na lang kung dito sa ilalim or dito sa taas. Pinili ko dito sa taas para mas madaling i-access itong tubig. Pwede naman dito if ever may makailangan pa kayong lagay na iba, or pag kunwari mas mahaba yung water bottle nyo. Ideal dito para at least meron pa ring space dito sa taas. And ang ginawa ko naman, naglagay ako ng bottle cage na side pull para madali lang siya. And isa pa rito, meron din siya provision dito sa ilalim. Ayan. So kunwari kailangan nyo ng mas marami pang tubig, o kaya lalagyan din ng toolbox, pwede nyo lagyan ng lalagyan pa rito. Yung fork, ayun nga, carbon fiber ito, tapered. 55mm yung out front na offset, and flat mount din para sa disc brakes. Tapos meron din siyang mounting para sa fenders. And on top of it, naka-integrated headset na rin. Ngayon, pagdating naman sa drivetrain, yung RD nito, GRX 400, pati na rin yung front derailleur at saka STI nito. KMC X10 naman yung chain. So 10 speed, katumbas ito ng Tiagra sa road bike. Sobrang decent sa climbing kasi naggamit ko na to sa East Ridge at saka sa iba pang climbing spot sa Rizal. 11 teeth yung maliit na cog, and then yung big cog naman is 36 teeth. Yung crankset originally naka FSA Omega na aluminum alloy, 4630 naman yung chainring nito. Pero minodify ko to according to my preference. Since nag-provide si Maji ng power meter, nilagay ko na rin dito. Pero yun nga, naka FSA siya na bottom bracket. And yung power meter ko naka 24mm na spindle. So alanganin kasi 22mm lang ito. Kaya ang ginawa ko, bumili ko ng Shimano bottom bracket. And dahil dito, pasok na yung Majin PE SP505 base power meter. Na ito na yung ginamit ko. So from 46 to 30 teeth, napalitan ito ng 48 to 32 teeth oval na absolute black. Para at least meron pa rin siya ng climbing capability ng 36 teeth rear, and at the same time,
mas ma-maximize yung power sa flats dun sa 48 teeth na oval. Pagdating naman sa preno, naka Shimano GRX 400 pa rin, hydraulic disc brakes, 160mm yung both rotors. And then yung brake pads, pinalitan ko na rin. Since meron akong graphene pads from Absolute Black, ito na muna yung ginamit ko. Sa wheel set, naka WTB ST I-23 na rims, kasama na yung hubs, 28 holes tapos tubeless ready na. Yung spokes, stainless steel. Yung tires naman ito, WTB Riddler, 700/37C. Dito ako namamangha kasi medyo alanganin yung number niya, 37C. But it definitely works sa mga terrain na dinadaanan ko. Ang bilis ng rolling, and at the same time, may kapit pa rin sa gilid. So yung handlebar nito, 6061 aluminum alloy, tapos may 16-degree flare. And then naka positive 7 naman yung stem nito. Bar type is also Cannondale, 3.5mm in thickness. And then yung saddle naman nito is originally Physic Aliante. Pero since meron akong current at saka mas nasanay na ako dun sa dati kong ginagamit sa road bike, nilipat ko ito dito sa Cannondale Topstone. This is my Celeste San Marco. Seat post is also Cannondale. Okay, so ito na yon, may Cannondale Topstone 2. Maraming salamat RD Cycles Libis at saka Cannondale Philippines. Okay, so ito, quick run through. Kagaya ng bike check kanina, this is an aluminum alloy frame, tapos midnight blue yung pangalan ng colorway. Aluminum alloy frame, tapos yung fork naman is carbon fiber. At ito yung hinahanap natin sa isang decent na gravel bike, yung mga provisions. So may mga provisions dito sa top tube, ayan. Tapos meron ding tig-tatlo dito sa fork. So kung kailangan nyo magdala ng mga bags, pwede silang lagyan ng mga carriers. Kung may option kayo mag one by, pwede, walang problema. Tanggalin nyo lang to, tapos maglagay lang ng mas malaking cassette. Ngayon, kung gusto nyo mag one by setup, kailangan gamitin dito is Shimano GRX 812 para sa long cage derailleur na GRX na 11 speed. Pero for now, naka 10 speed muna tayo. And since nag-provide si Majin sa atin ng power meter, nireplace ko muna yung stock na crankset na FSA nitong Majin PSP505 base power meter. From 4630 na stock, ginawa kong 4832. Tapos from 170mm na crank arms, ginawa kong 165. And ang gamit ko ngayon na pedal is itong Shimano M520 clipless pedals. And para sa akin, ito na yung isa sa mga the best and versatile na SPD pedals. Yung function, yung durability, at saka yung presyo din. Nasa around SRP 2,500 to ngayon. Okay, so ano naman yung mga accessories na nilagay ko dito? Yan, so ito sobrang natetempt akong bumili dati. So kumuha na ako itong road tag na burrito bag na pasok dito sa bike na to. Ang maganda pa rito, pwede siyang gawing carry-on bag kasi meron siyang strap na nasa loob. Yan, so pwede siya pang casual, pwede rin siyang pang bike. Okay, and then meron tayong IGS 630 na IGP Sport na cyclocomputer. Tapos nakamount din dito yung Raveman FR 160 na front light. So ang kinaganda rito, pag tinanggal yan, naka-mount siya na parang pang Garmin. Ayan o. Tapos ganun din dito sa cyclocomputer. So mas tipid siya sa mounting points dito sa bike. So pwedeng iisa lang siya. Ayan. Matibay naman sa mahaba yung battery life and decent enough yung ilaw niya. Yan, so maraming mga options, pwedeng blinking, pwedeng low. Dito naman sa likod, naglagay lang ako ng A-Saver na fender dito. Tapos cat eye rapid mini. Ayan. And then reflector, extra reflector. Meron ako ditong Dolphy na reflector. Yan, para banayad whiskey. Yung wheel set, since aluminum siya, ang pansin ko lang meron siyang flex. Lalong-lalo na pag mga descents, lalong-lalo na sa likuran. Yan. So solution dito, maybe kung may budget, pwede mag carbon rims. Pero pagdating naman sa aluminum rims, mas versatile saka mas practical na rin lalong-lalo na for touring. Ngayon, yung rim width naman ito, ang inner width is 23mm. So more than enough na pang touring. Pag gravel race, kaya pa. Daanin na lang sa tires. And yung tires naman ito is 37C. So may konting maninipis na knob sa gitna, pangsagasa sa mga lubak na rin. Tapos medyo makapal yung knob sa gilid. So pagdating sa speed, hindi siya ganun ka-compromise. And at the same time, meron din panlaban sa mga rough roads. Pagdating naman sa handling, this is superb. Galing sa nagro-road bike, tapos ngayon naman nag-gravel bike.
Ang laki ng difference, mas komportable para sa akin kasi nga mas mataas yung stock height niya, tapos mas komportable yung position ng flared na handlebars. Ngayon meron pa several options para gawing mas komportable pa to, or you can also go for the racy geometry. Iba lang yung degree ng flare, tas habaan lang yung stem, tapos game na to, or adjust lang yung spacer para mas bumaba yung stock height. Pero pagdating naman sa touring, pasok na tong ganitong angle, nasa around 16 degrees. Tapos nasa around 400mm naman yung width. Kung upgrading naman, personal preference na lang, kasi dito sa 10-speed na GRX 400 na merong 11 to 36 teeth sa likod, para sa akin, it can climb around 90-95% ng pupuntahan. Nag-struggle lang ako yung tinry ko to sa East Ridge dun sa may Colonel Guido Road na nasa around 24% yung gradient. Yun, gapang kung gapang. Ang magiging challenge dito is pag nagkaroon na ng load, pag nilagyan na ng mga bags, ng mga items, accessories, etc. etc. Baka mahirapan na dun sa 24% and you might need a bigger cassette. Pero wala nang problema magtula kasi kung touring naman, traveling, hindi naman karera, okay lang naman bumaba, walang problema ron. And yun yung whole bike na may konting modifications according to my preference. Weight of the whole bike out of the box, it's 10.2 kilograms. Pero since nilagyan ko na ng mga pedals, tas nagpalit ako ng ibang components, weight reveal ng current bike, nasa sub 10.3 kilograms. Not bad for a gravel bike with an aluminum frame. Okay, once again, this is my Cannondale Topstone 2 na merong konting modification according to my preference. And if ever may papalitan tayo rito or may mga changes in the future, depende sa terrain or depende sa intended use, ipapakita ko ulit sa inyo. So pwede yung mga racks na ilalagay ko rito for multi-day rides, or pag gagawing lightweight or mas efficient for gravel races, I'll let you know. Sobrang daming possibilities, ang daming pwedeng gawin. Pwedeng mag 650B tires o kaya 700C. Yung maximum tire clearance nito hanggang 45C. So pwede sa mga loose soil, gravelly roads, rugged terrain, flat roads, or even back roads pang bikepacking. So name it, lahat pwedeng gawin ito according sa mga build na gagawin nyo. The Cannondale Topstone 2 aluminum alloy gravel bike is available at RD Cycles Libis saka sa mga authorized dealers nila. The SRP is 98,000 pesos. So yun, malaking eye-opener, malaking realization sa akin. Sobrang versatile talaga ng gravel bike. Pwede pang touring, pwede pang bikepacking. Kaya moving forward, I will document my long rides ulit. Pati na rin yung mga adventures, mostly kasama si Miko. Subscribe na rin kayo kay Miko Ferrer, yung madalas kong kasama, kagaya nun sa Manila to Pagudpod, saka Manila to Baler. Yan. And meron kami mga pinaplanong mga long rides at saka mga touring and travel na rin in the future. Kaya stay tuned, subscribe kayo. And ngayon, nagkakaroon na ng mga gravel race sa atin for the last few years. Nasa inyo na lang kung gusto nyo ng competitive or yung tinatawag na party pace. So very versatile, halos walang rules. Pwede mo lagyan to ng carbon rims, pwede mo lagyan ng thinner tires, pwede mo namang kapalan, pwedeng 650B or mga 32C up to 45C. So it's your choice, walang problema. Ngayon, kung meron kayong natitirang mga road na components, pwede rito yung ibang parts kagaya ng STI. Sacrifice lang sa comfort or doon sa mismong ergonomics na naibibigay ng mga gravel na components kagaya ng GRX. But it will still work as long as yung drivetrain nyo pareho ng speed. Kunwari, Ultegra 11 speed na STI, pasok yan sa GRX 810 na 11 speed na derailleur. So you can mix and match, halos walang rules. Pwedeng mountain bike yung likod na cassette, 11 to 40 teeth. Pwedeng pag-aangin, kagaya ng isang road bike, or pwede namang kargahan ng mga bags pang bikepacking. Very, very versatile. And para sa akin, gravel biking is for most of the cyclists out there. Sobrang marirecommend ko. So that's it. Thank you for watching. Maraming salamat sa panonood. What do you think of gravel biking in general? Gusto nyo ba yung pagiging burly at pagiging mas pang off-road ng mountain bike? Or yung speed ng road bike? Up to a certain extent, kayang-kaya ng gravel bikes. And para sa inyo, ano yung prefer nyo na build sa gravel bike? Comment below. Maraming salamat sa panonood. Please subscribe now and click the bell button para notified kayo agad. That's it for today. Ride safe.